on as we sing. Welcome! Sige po, pwede po tayong umupo ngayon. Muli pa po, palakpakan po natin si Lord. Yan! Yan, welcome po bawat isa. Welcome po. Pabuhay na po ng ating ilaw. Welcome po and napakabuti po ng Lord. Sino pong naniniwala na ang ating Diyos ay mabuti? Sino pong naniniwala ang Diyos ay sobrang buti sa buhay niya? Amen. Wow. Amen. So, welcome po sa bawat isang nandito. Pwede pa buhay ng ilaw? Hindi ko po makita yung yun. Nakita ko rin ang mukha nyo. Kagaganda at kagagwapo. Anthony, parang iba ang katabi mo ngayon. Oy, bromance muna ngayong araw na ito. Yan. So, as you know po, ako po ay galing po sa enrichment program, Pastors Enrichment Program sa Malaysia. Kadadating ko lamang po kagabi. Ang chocolate po, alam nyo po ba, ang Malaysia pala is one of the number 1 producers of chocolates in the world. Yung po ang nalaman ko, marami pala po doon kakao doon. Yan. Unfortunately po, kaso nga lang daw po mga chocolate doon, pag ginagawa nila, dinadasalan ng ibang So, hindi na akong pumili. Baka pagkain nyo, isapian kayo, kain na kayo ng ahas. Hindi naman po. Siyempre po, mas mahalaga, meron naman po. Amen. Ako po, ipasensya nyo na po at jet lag pa po ako. Ako po ay nakadating na yung madaling araw, alauna na sa bahay. And then, medyo puyat pa po. At alam niyo pa pag sinabing jet lag, yung feeling mo yung nagayong-gayong ka pa, yung nalutang ka pa. Yan. Hindi yung kagaya ni Anthony yung lutang na nakausap mo Hindi yung gano'n. Kumbaga yung parang alam mo nasa aeroplano ka pa. Sino po dito nakasakay na ng aeroplano? Taas ang kamay. Sino po dito ang gustong makasakay ng eroplano? Yan. Aba, sino nga yung sumakay sa eroplano? Grabe, ba't hindi nataas sa kamay? Dapat kung ano yung gusto natin ay magmamanifest sa atin. Amen. Ulitin ko, sino dito ang gustong makasakay uli o makasakay sa eroplano? Taas ang kamay. Amen. So, dapat po malakas po ang loob nyo. Nung ako'y papuntang Malaysia, ang eroplano po ay dahil habagat, so kontra sa hangin. Sobrang dami ng turbulence. Sa mga hindi po nakakalam ng turbulence, ayun yung parang humps, pero eroplano. Pero matindi yung humps. Yung eroplano namin, biglang bumagsak ng ganyan. Yan. Yung feeling mo, pagkita mo, tiniisip mo na ano mangyayari sa anak ko, sa asawa ko, yung mga ganyan. Pero, anyways, marami po akong i-share ngayon at may mentoring po tayo mamaya, discipleship mentoring, 2:00 po. I hope po marami pa rin makaten kasi parang yung i-share ko po ngayon ay i-share ko po yung shinare, binaba ng Lord. Sobrang ganda at sobrang iba ang ginawa ng Lord, never seen before. And syempre po, sobrang on fire po ang inyong lingkod ngayon. And i-share ko po yung apostolic movement mamaya mentoring. Pero dito muna po tayo sa ating tema ngayong Agosto at Setyembre. Ano nga, ang ating tema po ay Grand Biniverse. Ay, hindi pala. Kagaya lang po yon. Supernatural tithing. Yan. Bago po tayo mamaya ako na ipapaliwanag. Tumayo muna po tayo lahat ngayong oras na ito. And let's declare our calling verse, Luke 4:18 up to 19. 1, 2, 3, go.
The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. And let's declare our J1 culture. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. I am not extreme. And I am not a maritas. Dagdagan natin. Hindi, I am not ayun na pala. Upo na po kayo. I am not a maritas. Kung nagsasabi ng pastor na yan. Welcome po sa mga nanonood online. Ilang pa viewers natin ngayon? 9 million viewers. Wow, palakpakan naman natin ang Lord. 9 million viewers. Welcome po. Meron po ba tayong first time sa kauna-una pagkakataon pinakarating sa ating Sunday service? Wala po? Meron po ba? Hopefully next time marami na tayo first time. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, magsama ka pa. Magsama ka pa. So, nakakatuwa po sa Malaysia po, marami po dong Malay, mga Malay, ang tawag nila sa lahi Malay. Sa tunay ang mga Malay mukhang Pilipino. At marami po dong Indian, mga Indiano. Sina Insan, mekus ka Insan. Alam niyo po ba kung pag ako'y nasakay doon ng Grab, ng taxi, o kaya napunta sa mall, minamalay nila ako. Yung kanilang lengguwahe, Tamil, Malay, bahasa Malaysia. At meron pang nagtatamil sa akin. Tamil po yung lengguwahe ng Indiano. Lalakad po ako, sasabihin sa akin, sabi ko, Filipino. Oh, sorry, you look like Indian. Sabi ko, sorry, you like Malay. Pagtingin ko po sa salamin, hindi naman po ako mukhang Indiano. Mukha ba ako Indiano? Hindi, di ba? Mukha po akong pogi. Yan. At nakakatuwa po kasi yung isa sa mga tour bus namin, yung pinaka tour guide po yung isang Muslim na Indian. Muslim na Indian, isang Muslim na Indian. At nalaman ko po na ako po pala ay ayun pala po yung nakita ko na po yung tunay kong tatay. At ito po yung nakita kong tunay kong tatay, Panex nga po. Panex Jamay. Yan pala po yung tunay kong tatay. Kaya nung nakita ko po siya, ako po tuwan-tuwa kasi mamamana ko po ang buong Malaysia. Dahil siya po ang hari ng Malaysia. Pag magkasama kami, napapagkama lang kaming magtatay. Yan. Pero ang pangalan po niya ay si Raja. Si Raja. Siya po ay 70 years old na. Siya po ay may magandang testimony mamaya na i-share ko. Siya po ay Muslim. Pero may i-share ako mamaya sa mentoring about that person. Okay po. And I believe po ang ganda ng ginawa ng Lord sa ating PEP. At alam ko po na isa po sa na-reveal sa inyong lingkod ay malapit nang dumating si Lord. It's what we believe bilang Kristiyano. Na babalik muli si Jesus Christ, magkakaroon ng rapture of the church. Kaya pag sinabi po yung movement, apostolic movement, ito yung parang ine-expedite, pinapabilis ni Lord na makapagtayo ng maraming life groups. Maraming gawain sa bayan, sa barangay, sa sitio at sa mga lugar na ito, sa mga schools, sa universities, nakilos ang Diyos na matindi. At gusto niya, talagang malapit na siya dumating mabilisan. Kumbaga times 10 ang bilis. Ganun nakita natin ang move spiritually ng Lord. Times 10 at bilis. At tanda nga natin ang ating vision. What is our vision nga po? To win souls and make disciples. Ulitin po natin. Win souls, disciples. So, kung kailangan magtayo ng JA1 Church sa bayan na yun, kailangan makapagtayo ng life group doon, kailangan makapagbukas ng gawain sa school, makapagtayo ng JA1 sa bansang yon. There is a very possible need, isang malaking kailangan para makapagtayo doon. Kailangan ng resources. Kailangan ng
suporta. At alam natin, kung magtatayo ng church, magtatayo ng life group, kailangan ng pera. Tama po ba? Kailangan ng pera. And I believe dito sa move ng Lord sa mga huling araw na kasama ikaw, isa ka sa gagamitin at pagyayamanin ng Lord para magamit, para marami pang tao ang makakilala sa Kanya. This is my first question. Naniniwala ka ba doon? Ulitin ko, naniniwala ka ba doon? I-declare mo sa sarili mo, gagamitin ako? With conviction, sabihin mo, gagamitin ako para pagyamanin ni Lord. I-declare mo to sa dalawa mong katabi, sabihin mo, gagamitin ka para pagyamanin ni Lord. I-declare mo, come on, yan. Pagyayamanin ka ni Lord. Sino po ditong may nahiram na nagamit pero hindi niya naibalik? Lahat tayo ganon. Sino po dito yung may nahiram na nagamit pero hindi naibalik? Marami nang ganon. Usually po ganon tayo, nakahiram tayo ng libro, nakahiram tayo ng kaldero ng kapitbahay. Kay Kuya Mar, may kaldero pa kaming utang, may itak pang utang. Excuse me. At usually, meron ako kakilala doon, nakahiram ng walis tambo, ay ng walis tingting. Ay ngayon, ang tagal na hindi na isasauli. Ay nakitang may birthdayhan doon sa pinaghiraman niya. Ang ginawa niya nung araw na yun, isinauli niya yung tingting. Ay tita, ito nga pala po yung walis tingting. 1 taon nang hindi na isasauli. Pagkita nung tita, ay nandiyan pala. Kaya yun nga pala, matagal ko nang hinahanap. Ay siya, parni muna, kain muna ikaw. Para-paraan. Ngayon, kapag may hindi tayo binalik sa Lord, sa tingin mo, may babalik kaya siya sa atin? Dapat kasi may ibalik tayo sa Kanya. Amen. What if hindi natin binalik sa Lord yung dapat ay sa Kanya? Do you think God ay magbibigay sa atin? Sa tingin mo, magbabalik uli siya sa atin? Kasi, pag sinabing relationship, sabi nyo nga, relationship. Yeah, relationship should be a give and take. Diba? Mag-asawa, give and take. Hindi yung gusto ko lang. Hindi lang yung gusto ni Rocky. Kailangan give and take. Diba? Ay may relasyon tayo sa Panginoon. So, what if may hindi tayo binalik sa Lord? Automatically, may hindi siya ibabalik sa atin. And usually, not of us all, hindi lahat sa atin ay aware, pero alam ko, mostly of you are aware, merong hindi tayo na ibabalik sa Panginoon. Ano po yun? Tithes. Or ikapo. Or 10% ng nakukuha mong pera, kinikita mong pera, baon mo, income mo, na 10% ay hindi natin ibinabalik sa Lord. There is a verse that is always declared nung maliit pa ang ating JA1 Church. Ngayon po, ang JA1 Church is 340 churches sa buong mundo at sa buong Pilipinas. Palakpakan po natin si Lord. And sa recently, just last year, I believe 280 lang. So, sa loob ng 1 taon na dagdagan ng halos 50 na churches na J1 sa buong mundo, meron tayo sa Saudi. Meron tayo sa North Korea. Sa mga tinawag ng Lord papuntang ibang bansa niya sa New Zealand, in a span of 2 years, 4 agad ang church sa New Zealand. Sa Canada, ang alam ko dati, 5 lamang, ngayon yata ay 10 mahigit na. Sobrang dumami, sobrang bilis ng pagdami. Bakit? Kasi pinagyayaman ng Lord ang JA1 people. Amen. I believe walang mahirap na JA1 people. Walang mahirap na kasama sa anointed family. Amen. Hindi, kung ngayon, hindi sapat. That mayaman ka, you are called to be mayaman. And this is what, nung ako'y bata, nung ako'y mga kagaya ni Sky, kagaya ni Nathan,
or kahit nung kagaya ni Drea, lagi ko itong naririnig kay Bishop pag natin kami pagka-Sunday. Lagi niya itong dinedeclare. Siksik, liglig, umaapaw. Ano nga? Siksik, liglig, umaapaw. Sabihin nga natin, siksik, liglig, umaapaw. Isa pa, siksik, liglig, umaapaw. At ito pala yung verse na yon. Lucas 6 verse 38. Thank you, I have a water already. Thank you. Sabi po doon sa Lucas 6 verse 38, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring panukat ay babalik sa inyo. And I believe sa loob ng ilang linggo, we will have 4 answers kung paano makamtan yung siksik, liglig, umaapaw. And this morning, open your heart. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo muna akong kausapin. Gusto kong yumaman. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka muna mag-cellphone. Gusto kong makapamasyal sa Hong Kong. Sabihin mo to sa likod mo, huwag kayong maingay. Yayaman pa ako. Bibili pa ako ng Montero. Amen. Pag-usapan po natin ito, supernatural umaapa. Amen. Let's pray. Lord, thank you for this morning. Holy Spirit, you are always here. And sobrang pinakakapal mo ang kapangyarihan mo. This is supposed to be a normal Sunday, but I believe I can see this fire na hindi tungkol sa holiness, hindi tungkol sa faith, hindi tungkol sa hope, hindi tungkol sa anumang bagay, but fire about finances. I pray this church, nagsimula kami maliit, simula kami kakaunti, pero dadami kami. Hindi lang kami dadami in numbers of the people, but dadami ang finances na meron kami. This I declare by your power and the works of the enemy upon our lives. We believe in your mighty presence. In Jesus' name, amen. Palapakan naman natin si Lord. Hindi porket kabataan ka, hindi ka yayaman. Hindi porket nag-aaral ka, hindi ka yayaman. May kilala po akong pastor natin sa ibang bayan, dito sa Batangas. Meron siyang leader. Yung leader niya masipag sa ministry, masipag sa life group, na kilos, maasahan. Pero may problema yung leader na yun. Sabi ng pastor, kasama natin, banda doon ng church. Sabi sa pastor, may problema eh. Magnanakaw. Diba ayaw natin sa magnanakaw? Ano yung ninanakaw? Daw nung leader na yun. Ninanakaw niya yung para sa Lord. Paano nga? Paano siya nananakawan ng Lord? Hindi niya binabalik yung para sa Lord. Itong pastor natin, dahil gusto naman kami po mga pastor, we want the best for you. We make mistakes. But we believe the best way para mabless ang bawat isa ay para hindi nakawan si Lord. Dahil gustong nitong pastor na ito na mabless yung kanyang inaalagaan na yon, sabi niya, maging tapat ka sa tithes. Ibalik mo yung 10%. Sabi itong kapatiran, yung kapatiran yun medyo stingy. Alam nyo po yung stingy. Sa Tagalog Kuripot. Sabi ng kapatiran, pastor, di ba sabi sa Bible, sa 2 Corinthians 8 verse 9 o 9 verse 6 o pa sa 2 Corinthians yon, dapat you must be a cheerful giver. Dapat kung magbibigay kayo yung bukas sa loob. Pastor, parang wala sa bukas sa loob ko na magbigay ng ganitong kalaki. Puro pagpalagay ng sahod niya ay 30,000. Magkano ang tithes nun? Magkano po? Ang 10% na 30,000. 3,000. Diba? Parang hindi po sa loob ko itong 3,000 no, pambayad ko na sana ng loan, pang-ipon ko na po ito, kami nagbabalak bumili ng washing machine, ganito, ganyan. Sabi ng pastor na yun wala siyang magagawa. Bakit? Kahirap pilitin ng
Ayaw. Alam mo nangyari ngayon, nawala na yung leader na yon. Kasi, hindi na binrot up yung issue yon, pero marami pa siyang issue na lumabas sa sarili niya about the church. At nag-cause para mawala siya sa pamilya ng Lord. Pastor, bakit naman pag sinabing hindi ibinibigay ang tithes ay nagnanakaw sa Lord? Bakit pag sinabing hindi po ako nagtatites, nagnanakaw ako sa Lord? Ang Bible po nagsabi nun, hindi ako. Buksan natin ang Bible, Malakay 3, verse 8 to 9. Bago mag-verse 10. Ito po ha, basahin ko po. Magtatanong, sabi po ito ng Lord, kay Malakay, para sa bansang Israelita. Magtatanong din ako sa inyo, maari bang nakawan ng tao ang Diyos? Maari bang nakawan ng tao ang Diyos, di ba? Pwede bang ikaw ay pumunta sa langit at nakawan, pumunta ka doon sa kastilyo ni Jesus Christ at magnakaw ka ng pirasong ginto? Di ba? Imposible. Parang imposible. Pero ninanakawan ninyo ako. At itinatanong ninyo, paano po namin kayo nanakawan? Ito sabi ng Lord, ninanakawan ninyo ako dahil hindi ninyo ibinibigay ang inyong mga ikapo at mga handog. So, base sa verse na yan, paano natin, the only way, kaisa-isang paraan para nakawan si Lord ay paano? 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 Kapag hindi binibigay ang 10% at mga handog. Anong English na handog? Offering. Ayan ang dahilan kung bakit ko isinusumpa ang inyong bansa. When God says that, ayun ang dahilan kung bakit hinahayaan nyo na sumpahin kayo, na umakto ang sumpa sa inyo. Ang mundong ito ay sinumpa. Ang mundong ito ay palibot ng lahat ng sumpa sa tao. And the only way para hindi tayo sumpain, para masaraduhan yung pintuan ng sumpa, na dumaloy sa pamilya natin, especially in finances, is ibalik. The original translation, hindi na ako magsasabi ng original Aramaic o Hebrew word, ay ganon. Basta the term is, sa Lord yon ibalik. Sa Lord yon ibalik mo. At huwag nating nakawan ang Diyos. Kaya yun ang dahilan kung bakit ang sumpa ay nadaloy sa ating pamilya. I would be honest to you, nagsisimula po ako magpastor dito, hindi ko binabalik sa Lord kumpleto. May sahod po nun ako 3,000 kada linggo. So magkano dapat ang ibigay ko kada Sunday? Magkano? 300. So, bibigyan ako 300. May pagkakataon nung linggong yon, kailangan magbayad ng ganito. Kailangan magbayad ng ganon. Ang ibibigay ko lang siguro 100. So, anong technically, biblically term doon? Ninanakawan ko ang Diyos ng 200 pesos. Alam niyo po at that point, nung ninanakawan ko ang Lord, hindi ko namamalayan ang ganit ng aming finances. May project naman ako, pero bakit saglit lang sa palad ko? May business nung si Rocky noon, naubusan kami ng client. Kahit ako noon, may malaki akong project, tas ang daming back job. Ano ibig sabihin nun? Pabalik-balik, nalugi pa ako. At that point, nag-aaway din kaming pamilya. Hindi maganda. May negosyo nga kami, pero kita ko, hindi magandang relasyon ko sa aking ina. Dumating sa point, ang bilis ang pera, lagi may emergency, gusto ko mag-ipon, pero lagi may emergency na pinagkakagastusan. Andun ko namalayan, meron pala tinatawag na financial curse. Sabihin nyo nga, financial curse. Maaaring mabless tayo sa ibang bagay, ay sa ating kalusugan, masaya tayo sa ating mga kaibigan, pero wala kang pera. O maganit ang pera sa pamilya mo, sa buhay mo. Or, may pera ka nga, pero alam mo sa sarili mo, wala kang peace. Wala kang depressed ka. At kapag depressed ka, hindi ayos ang relasyon mo sa mga tao,
mawawala din ang pera mo. That is what we call a financial curse. Alam yung ginawa ko? Kahit mahirap, sa tunay mahirap. Dahil yung 300 na yon dati, kailangan ko na yun eh. Ibinabalik ko kahit challenging. Ibinabalik ko. Nakuha ko ng ganito. Ibinabalik ko yung 300. Sabi ko, pag-uusapan natin ang mga sagot para magamit ka. Ay, bata ka pa. Magamit ka upang maraming tao ang makakilala sa Panginoon through the finances. Ito po, next nga po. The first answer for a supernatural breakthrough is very simple. Ibalik mo lang ang tithes. Ibalik mo yung para sa Kanya. Ibalik mo yung 10%. Pag binabalik natin ang 10%, spiritually, binabasag natin yung sumpa sa iyong pamilya na supposed to be generations ng kahirapan. Mahirap na ang lulo mo sa talampakan, ang lulo mo sa tuhod, ang lulo mo, mama mo, na-expect na ikaw, at ayun ay sumpa eh. But if ibabalik mo yung tithes, binabasag mo yung sumpang yon sa pamilya mo. You know, isa sa mga kasama po natin ay, kasama namin sa PEP ay si Brother Atoy. Siya po ay taga Rosario. Kinikwento niya sa akin, Pastor, ako po ay dating nagtatrabaho dito sa Maynila. Pero sabi, na one time umiyak na ako kay Pastor Ito. Sabi niya, Pastor Ito, ayoko na magtrabaho dito. Gusto ko nang umuwi dyan sa Rosario. Eh, sige, uwi ikaw. Uwi ng Batangas. Nakapagtrabaho po siya dun sa negosyo na nagkakabit din ng bintana. Glass and aluminum. Ay ngayon, nung nagkatrabaho siya, naging collector siya ng mga maniningil ng utang. Pero kahit may trabaho siya, bagsak pa din. Kasi mahilig magkasino, mahilig magsugal. So ganon. Ay naturuang ibalik ang 10%. Naturuan siya mag-ikapo. Alam nyo, nung binabalik niya yung 10%, alam nyo unang nabasag na sumpa sa buhay niya? Itanong nyo po sa akin kung ano, yung mindset ng pagsusugal. Nawala yung gana. Yung mga nag-i-scatter dyan. Ito hindi ka nag-i-scatter, di ba? At patuloy niyang binabalik. Pero nung binabalik niya ang tithes, ganun pa din. Maganit pa din. May utang pa din binabayaran. Pero alam nyo, patuloy lang, every Sunday, binabalik yung tithes. Hindi niya alam, nakaipon siya, nakapagpuhunan siya, para makapagtayo din ng negosyo na ganon, yung na pagkakabit ng mga bintana, at ngayon, siya ang pinakamalaking glass installer mga bintana sa bayan ng Rosario. Ang gaganda ng mga sasakyan, nakapagpatayo ng magandang bahay, at dahil doon, siya yung binigay niya sa JA1 Rosario. Kung nakarating na sa JA1 Rosario, kita nyo bubog yung harap, siya po ang nagtanim nun. Libre para sa Lord. Amen. Palakpakan naman natin ang Lord. May tanong ako, digay sala ang konsepto. Pag-iipon ka. Halimbawa, ang baon mo sa isang araw ay 50. 50. So, magkano dapat ang tithes mo sa isang araw? 5 pesos. Pamasahe na yun, di ka? So, 5 beses ka napasok sa isang araw, magkano yung baon mo? 250. So, magkano dapat ang tithes nun? 25. Pero pamasahe mo na yun eh. Sala ang konsepto kasi gusto mo nga mag-ipon, pero para makapag-ipon ka, magbibigay ka pa. Sige, opposite. Opposite yung concept sa mundo. Pero I am challenging you. Ganun si Jesus. Ganun ang Diyos. Taliwas siya sa sistema ng mundo.
Si Jesus Christ, binasag niya ang sistema ng mundo at kailangan mong sumunod sa Kanya para makita mo yung sinasabi niya na siksik, liglig, umaapaw. So pag nagtatides ka, hindi naman binabasag sa iyo muna yung kakuriputan eh. Ang binabasag sa iyo yung mindset na hindi ako mahirap. Ibang Sunday ito. Ibang Sunday yung mindset na yan. Alam nyo, ang sikreto sa pagiging ganito ay consistency. Sabihin nyo nga consistency. Tapat ka sa tithe, sa pagbabalik sa Lord. Wala ditong ganon. Wala sa JA1. Mataas sa kawin na ganon. Saka lang nagtatides kapag nakapag-ipon. Saka lang nagtatides pag bagong sahod. Alam niyo po, isa sa nakita ko sa aking ama. Alang aking ama, may birthday ng daddy. Hindi kayo imbitado, sorry. May notebook siya sa kanyang desk na kasi siya may sahod. Nakakakontrata siya yung perma electrical engineer. Tapos marami siyang sideline. Sabi ko, Daddy, paano nyo natatides yan? Pag siya daw isumahod, sinililista niya 10%. Diba, sahod niya sa gobyerno ay 880,000. So, magkano tides nun? 8,000. 1,000. Nakaperma siya, 2,000 pesos. Ilalagay niya sa araw na yon, August, ganon. Magkano? 200. So, magkano na ang tides? 8,200. Tinatali niya. Ina-add niya. At nagiging consistent. Pero the challenge is, gaya't naranasan ko nga po ito, paano po ako mag-tithes? Ay kapag ibinigay ko pa itong 10 piso, na meron ako galing 100, ay wala na ako. Pambili ko lang sana ito ng tubig o ng ganito. Sabi nga ng kapatid ko, kakausap ko po si Jezreel minsan, sabi niya, wala na siyang pambayad ng ganito, kailangan niya ng pera, gusto niya ng puhunan para makapagtayo ng negosyo. Kaya siya nag-apologize sa akin na, Pastor, hindi ako makapag-tithe kasi ganito, ganyan. Hindi ako makapagbigay ng 10% kasi lalabas sa akin ng bibigay. May papasok akong pera, pero kailangan ko munang bayaran ito. Bayaran yung loan ng sasakyan. Bayaran itong ganito. Bumili ng ganito. Eh, wala nang natitira eh. Alam niyo, sabi ko sa kanya, yun na nga, yung sitwasyon mo. Dapat nga sa sitwasyong yon, doon ka pa mas magbigay. At doon mo pa dapat mas ibalik yung para sa Lord. Ang problema kasi minsan sa atin, hello, nandiyan pa ba kayo? Magkano ang baon ni Nicole sa isang araw? Magkano ang baon mo sa isang araw? 100? Wow! So, pagpalagay ako kasi dati ganito, baon ko 100. Pamasahe, 15. Magkano na lang? 85. Pupunta akong school, kita ko si Sky ito eh. Pagpunta sa school, bibili ng pagkain. Ganon. So, 35 pesos, merienda lang yon. Magkano natira? 50. Ay naku, pamasahe pa uli, 15 pabalik. Kaso yung sarap ng fishball doon sa tuhog-tuhog. Magkano lang natira sa baon ko? 50. Ay, sarap ng fishball. Bumula akong fishball na 20 pesos. So, meron pa akong 30. Magkano pamasahe? 15. O, 15, 50. Ay nagkayak, ay may nanghiram sa iyong kaibigan. O, wala akong pamasahe. Ay, pwede ba libre mo muna ako? Sige. So, magkano yung 30 pesos? Inilibre mo pa yung kaibigan mo? Magkano natira? Tampira. Alam niyo yung problema minsan? Pag nagkapera tayo, hindi muna natin unang inaalis yung ibabalik sa Lord. Least priority natin yung para sa Lord. Kung least priority mo ang Lord, ay di least priority ka rin ni Lord. Amen po ba? Kung least priority na ibalik mo sa Lord, yung Kanya naman sadya, ay di least priority ka rin. Tama ba ang konsepto? Tama po ba? Amen. In terms of finances,
Ngayon, sabi sa verse 10 ng Malakay 3, sabi ng Lord, pero ngayon, di ba sinabi ng Lord sa verse 8 at 9, ninanakawan nyo ako eh. Kaya may sumpa sa pamilya nyo. Kaya sa tingin nyo may pera, o kaya may kapatid ka na adik sa sabong, o kaya ang negosyo nyo ay matumal kasi may sumpa. Pero sinabi ng Lord to sa verse 10. Pero ngayon, sabi ng Lord, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako. Sino hinahamon ng Lord? Ikaw! Tayo! Sabi ng Lord, subukan nyo siya. Challenge nyo si Lord. Lord! Huwag yung challenge na suntukan. Lord, suntukan tayo. Hindi yung gano'n. Sabi niya, Lord, subukan nyo daw siya. Sabi niya, ang Panginoong makapangyarihan. Nagpakilala si Lord. Ako'y makapangyarihan. Ito ang sabi ng Lord. Dalhin nyo ng buong buo ang 10% sa church. Dalhin niyo ng buong buo ang mga ikapu sa bodega ng templo. Ang problema, hindi pa nga na-attend. Ang unang challenge yan, umattend. Amen. Unang challenge. O kaya, ang pangalawang challenge ay buksan ng GCash at ibigay, transfer by GCash. Pero unang challenge yan, dalhin. Anong challenge sa atin ng Lord? Pumunta kayo sa church, dalhin nyo ng buong buo. Kung salang compute nyo, maganda labisan nyo pa. Halimbawa, ang sahod mo ay 29,342. So, magkano yun? 2,900. Ganon, gawin nyo ng 3,000. Yon, para kaysa nakawan natin ng Lord ng piso. Amen po ba? I-round off nyo na. I-round up. Dalhin nyo ng buong buo sa bodega ng templo. Hindi kay pastor ha. Wala namang ganun dito. Amen. Huwag nyo iisipin kinukuha ko ang tithes. Walang ganung mindset dito. Amen. Kaya po ako nakakabili ng Jollibee card sa sariling pera ko. Hindi po galing sa tithes ninyo. Amen. Ang mga nanonood online, walang ganun sa JA1. Dalhin upang may pagkain ang aking templo. Sinong pakakainin? Si pastor? Hindi. Si Uwa? Yung nandito? Hindi. May pera yung kanya. Pag dinadala nyo tithes, pinapakain nyo ang church para makapagtayo ng life group sa ganon. Para makapagtayo ng gawain sa siko. Para makapagtayo tayo ng gawain sa tambo, sa upa, doon sa pinagtungkulan, makapagtayo ng J1 Balete na sikat ang worship leader at magpapastor doon. Kapag ginawa ninyo ito, sabi ng Lord ha, yung last, kapag ginawa nyo ito, anong gagawin ng Lord? Padadalhan ko kayo ng ulan at ibubuwas ko sa inyo ang sobra-sobrang pagpapala. Amen. Sabihin nyo nga, sobra-sobra. Paano pag sinabi sobra-sobra? Ay, may pera pa pala ako. Hala ko, wala na. Yung naglaba ka, pagkita mo sa bulsa mo, ay may 2,000 pa pala dito. Yung maririnig mo, uy, may pera pa pala ako, mailibre uli pala sa ng milk tea. Yung mga ganon, tayo naman kumain sa ganito, sobra-sobra. Ano pag sinabi sobra-sobra? Ay yes, bayad ng kuryente, bayad ng internet. Pagkita mo, ay bayad na pala lahat ng utang ko. Tapos may pera pa kami. Ang tawag doon ay sobra-sobra. Other term is siksik, maapaw. Amen. Alam niyo si Rev Cleo po ay ang ating J1 pastor sa Dagupan. Nakabili po sila ng lupa at nagpapatayo na ng napakalaking church. Amen. At tayo na ang sunod. Amen. J1 mata sa kahoy na magpapatayo ng church dito. Mabibili natin yung may pinagpe-pray po akong lupa dito. I pray mabili po natin yung 1,000 square meter. Amen. Tapos, una po natin ipapatayo ay basketball court muna talaga. Ayan. Tapos, meron po doon maliit sa gilid i-bilyaran. Yan. Tapos, may malaking TV at Tekken. Yan. Hindi, biro lang po yun. Biro lang. Pero seryoso po ako sa basketball court. Yan.
Ang bilyaran medyo seryoso ako yan. Pero to si Rev Cleo, so, Lord, gusto ko naman din may sariling bahay kasi nakabili na lupa sa church. Ngayon, yung church may tapat na bahay. One time daw, yung may-ari ng, huy, makinig! Yan. Yung one time daw, yung tapat na may-ari ng bahay, lumapit sa kanya, ay, pastor! Ay, magandang po. Magandang umaga po, ganyan. Pastor, may pinagbibila akong bahay. 2M. Bilhin nyo na. Si Rev Cleo yung malakas ang pananampalataya. Gaya ni Nicole. Ano, malakas pananampalataya ni Nicole. 2M, ay wala siyang pira. Ano sabi ni Rev Cleo? Sige po, bibilin ko. Uy. Walang pera pero bibilhin. Sige po, gantong gawin natin. Bayaran po natin ganito. Sige po, nakapermahan. Tapos kailangan ko po ng down. Sige. Pag-uwi sa bahay, rabashik, wala pong pera, Lord. Madalit sabi, pagdating ng kalahating 2 weeks, nakapagbigay ng 500,000. Wow. So, magkano na lang? 1.5 million. Ngayon, alam naman na faithful po siya sa ikapo. Tapat. Consistent. Kahit kailangan. Struggles for the week, hindi niya alam siya kukuha ng 1.5 million. Napapaisip siya na mag-loan. Lumapit na siya sa mga bangko, hindi siya ma-approve. At hindi na niya sinasagot yung nakausap niya. Ilang buwan na natawag sa kanya, Pastor, kailangan na po ng ganito. Napaisip siya, ano ganito, napasok ko ito, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Pero patuloy pa rin ibinabalik ang sa Lord na 10%. Weeks and months, napapapasok na ano kaya ito ko yung ganito. Nag-iisip na lahat ng gawa ng pera. At nag-a-apply nga siya sa bangko, hindi siya ma-aprobahan ng bangko. Ay, pag na-aprobahan ng bangko, hindi kay kadali. Ano ba yan? Pero ulitin ko sa inyo ha. Naranasan ko rin ito. Naranasan ko mag-loan para makapagbayad ng utang. Parang sakit sa ulo ng utang. Sino po may utang, taas ang kamay? Yan. Hindi ka sakit sa ulo. Ayoko na may binabayaran na isipin na ganito, ganyan. Pero alam nyo, sabi pala sa Bible, sa Deuteronomy, hindi kalooban ng Lord may utang ka. Tingnan mo katabi mo, sabihin mo, hindi kalooban ng Lord may utang ka. Kaya bigyan mo ako ng pera. Hindi kalooban ng Lord. Ayaw ng Lord may utang, kaya hindi mo aproba ng loan. Alam nyo po, one time nag-preach siya sa Batangas. Pag uwi niya, tumawag sa kanya yung kamag-anak niya sa ibang lugar at sinabing, Cleo, kamusta ka? Ganito, nabenta lupa natin. Nabenta pala lupa namin. Ay walang iyong mother, walang iyong ina. Ay kailangan ng tagapamagitan, ikaw muna ang tumanggap. Pagpunta ni Rev Cleo, may binigay na cheque, pagtingin, uy, bayad ang 1.5 million. Sarap naman nun. Sinong kasunod doon? Sabihin mo sa 10 tao, kasunod ka doon. Kasunod ka doon. Amen. Whole band please. Buong banda please. Yan. Kasunod ka doon. Diyan mo lang ha. Diyan lang muna kayo. Diyan muna kayo. Biblika at kayo po. Ano nga makuha yung siksik, liglig, umaapaw? Anong unang sagot? Ibalik ang... Okay, tanungin mo katabi mo, magkano ang baon mo? Monitor mo yung katabi mo. Ganito po, biblically, nauna ang blessing bago ang tithes. Makinig. Una muna pinagpapala ng Lord bago ang tithes. Ganun po nangyari kay Abraham at kay Melchizedek. Si Abraham ay may tinalong mga lahi, mga bansa. At yung mga nakuha, binigay niya kay Melchizedek yung parang priest ng Salem. At sinabi ni Melchizedek, yung mga nakuha yung blessing, yung 10%, ibigay nyo sa templo. So, anong nauna? Tithes o blessing? Ano po nauna? Tithes o blessing? Blessing. So, ibig sabihin, blessed ka na ngayon pa lang. Sino naniniwala doon? Sino naniniwala doon? Ayan po si Sky dati, mahilig ko po yung ibili ng ice cream.
Dati, nabili ang ice cream, isa lang. Pag kami dalawa, si Sky lang. So, binili ko po yan ng Magnum, yung si 60 na mahal na ice cream. Kapag nagdadrive ako, kita ko parang ang sarap ng Magnum. Binili ko po siya. At sabi ko, Sky, can I bite? Pwedeng pakagat? Sabi ni Sky. Sabi ni Sky, one only. Isa lang. Sarap eh. Ay, may almonds. Sabi ni Sky, no, Daddy. Kaya ngayon, pag nabila ako ng ice cream, tigigisa kami tatlo. Pero ito yung concept. Sinong bumili ng ice cream? Ako. Binigay ko sa aking anak. Anong hinihingi ko? Yung buong ice cream, kalahati ng ice cream. Anong hinihingi ko? Isang kagat. Sino nagbubukas ng pintuan ng langit para pagpalain tayo? Sino? Sino nagbibigay ng opportunity para kumita ka at yumaman ka? Si Lord. Hinihingi ka ng Lord 70%. Ang hinihingi ng Lord ay isang kagat. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag mong nakawan ang Diyos. Huwag mong nakawan ang Diyos. Palakpakan naman natin si Lord. Alam nyo po, yung pagpunta kong Malaysia, it's provided talaga ng Lord. Pero, 6 days po ako sa Malaysia noon. Nung binaba po, nagbigay ng announcement sa mga pastors. This is our Pastors Enrichment Program, Kuala Lumpur, Malaysia. Hindi pa po ako nakapuntang Malaysia. Excuse me. Nandiyan pa po ba kayo? Pero unang araw pa lamang na pinakita yung PEP, tinignan nag-book na po ako sa AirAsia. Wala pa po akong passport, expired pa. So blessed, amen po ba? Pero alam nyo po, the week going to Malaysia, sabi ko kay Rocky, mahal, malungkot ako. Hindi ko feel magpuntang Malaysia. Unang-una po, 3 po, number 1, hindi ko kasama si Rocky. At nung naranasan ko, hirap nga, magpupunta ka Malaysia, maka-holding hands mo si Pastor Robert, I love you, Pastor. Maganda yung pupunta kayo doon, titingnan yung Petronas Tower. Pastor Rocky. Kaya sabihin mo kaya kung pupunta kayo ibang bansa, dapat 2. 3 kayo. 2 kayo kung mag-asawa na kayo, pero kung hindi pa kayo kasali, 3 dapat. Digay rule natin sa mga magjowa. Sino ka magjojowa dito? Taas ang katay. Wala. Ano tawag dyan, JM? Uy. Wala. Ano tawag dun, Lloyd? Hoy! Edison, ano tawag dun kay Lloyd? Boss! Ano tawag dun, Liza? Dapat 3 lagi. Diyan pa, ay, nandun si Kai. Pangalawa kong dahilan ay, syempre, alam nyo kasing ako'y nag-iipon. Ako kasi yung Greek personal, basta ako'y nag-iipon at pagkita ko doon daming gastos. Medyo pricey yung ticket, pero pagpunta ko doon, nag-set ako ng budget, parang kulang. Pero tumuloy pa rin, sabi sa akin ni Rocky. Enjoy mo yan. Blessing yan sa Lord. Blessing sa iyo yan ng Lord. So nagpunta pa ako Malaysia. Then nag-preach po doon, isa sa mga nag-preach ang pinsan ko, ang ating supervising pastor ng JA1, Visayas and Mindanao, ang Kuya Freddy Alan. Shinare niya yung struggles nila sa church. Basta ganda. Sobrang from nothing to something. Mga struggles na walang aircon, ngayon may aircon. Tapos may mabilis na story na one time may nagpapadeliverance sa kanya, Pastor, punta kayo dito kayo ng Iloilo. Yung aking ina ay mamamatay na. Pwede nyo ba ipag-pray nyo? So from Mindanao, pumunta pa siya sa Cebu by flight, Iloilo. So pinag-pray sa madalit story, yung walang sagutan doktor, yung mamamatay na ay hanggang ngayon ibuhay at naglilingkod sa Panginoon. At ang maganda pa doon, from Iloilo, pagbalik niya ng Mindanao, meron siyang bagong pick-up na sasakyan. Kasi tinamnan siya.
Sabihin mo sa katabi mo, mag-deliverance ka kasi. At pinapakita niya, isa sa mga challenge niya, puntahan niyo po yung page ng JA1 Makilala, North Cotabato. May malaki silang church. Pero nung pumunta si Bishop doon, ang sinabi ni Bishop kay Rev It, kay Rev Freddy, sorry, gandahan yung CR nyo. Kasi sa tunay, nakapunta po ako sa isang magandang church na sa Pampanga. So nakasama namin doon sa His Life. Ang ganda ng CR. Like pa mga CR ng SM, ng mga parang CR ng mga 5-star hotel. Church, ang ganda ng CR, may aircon, may sofa, ang bango. Kahit laging nandun si Jean Lloyd at umihi, mabango pa din. So, na-desire na maganda dapat ang CR. Kaso para mapatayo ang CR, kailangan ng 2 milyon. CR lang yun ha, 2 milyon. O parang 1 milyon. Tiles pa lang. So, kinoconfig ako ng Lord, magtanim ka sa Kanya. Sa mga hindi po alam ang konsepto ng pagtatanim, mabilisan, kung ano yung tinanim, yun ang aanihin. Kung magtanim ka ng kabaitan, aani ka ng kabaitan. Kung magtanim ka ng pera, aani ka ng pera, siksik, liglig, at maapaw. Sabi sa akin na Lord, magtanim ka sa Kanya. Sabihin ko na ang halaga po, nasa isip ko ay 2,000. Ano ka 2,000? Wala akong peso, ringgit. Ringgit ay currency ng Malaysia. 2,000 pesos, wala na po ang peso. So, tinanong ko sa pinsan ko, dun sa asawa niyang babae, ano yung bank account, magta-transfer ako. Sabi ko kay Rocky, mahal, magta-transfer ako, magtatanim ako 2,000, ganito, ganyan. Sabi, di yun. Tapos mamaya, patapos siya mag-preaching, sabi sa akin ng Lord, anak, ilan ang persona ko? 3 po. Gawin mo ng 3,000. Isip-isip ko, Lord, yung 1,000, pambibili ko ng pasalubong kay Pastor Aldrin. Pero sige, na-type ko na yung 2,000 isa sa mobile banking. Binago ko 3,000. Sinubukan ko si Lord. Sinubukan ako ng Lord. Sinubukan ko siya. Alam niyo yung keyword natin? Isa sa mga keyword. Ang dami nating keyword. Siksik, liglig, umaaga, umaapaw, agos-agos, ibalik. Isa sa mga keyword natin ngayon ay subukan. Subukan ko sa Lord. Sabihin ko sa inyo, lahat, marami kami itong tanghalian, hapunan, na dapat kanya-kanyang bayad. Ni isang ringgit wala akong ginastos. Maraming nanlilibre sa akin. Maraming kasama ko sa Grab. May nagtatanim sa akin. Mga pastor-pastora natin na hindi ko pastor, yun ang supli sa Grab. O, ganito, ganyan. May pinuntahan po kami itong isang magandang bilihan ng chocolate, yung takal-takal. May ubo ka bawal yun sa lalamunan. Tatasan sugar. Takal-takal. Sabi sa akin ng ninang ko sa US na nakasama na, Fini, anak, kuhay ka. Kumuha ka. Tapos pagkatapos po nun, nilibre po ako sa, if you know, isang magandang mamahaling sa Europe lang na brand ng chocolate, na coffee shop doon, na wala sa Pilipinas. Pangalan niya ay Godiva, nilibre po ako. And one of my, ito ay for purposes lang. Gusto ko ipakita sa inyo kapag sinubukan nyo ang Lord, bibigay niya sa iyo yung desire ng puso. Ang puso mo. And then nakapunta po kami doon sa Highlands, yung naka-cable car, tapos ang ganda ng lugar, tapos may outlets doon. Ang gaganda na sapatos sa Nike, ang gaganda na sapatos sa Puma. Meron po doon na sa Puma outlet, ay buy 3, take 3. So basically, maghanap lang ako ng mga kasama, bibili ako ng isa, may libreng isa. May libreng isa. So nangyari, bibili ko po ay si Rocky at si Sky. Kasi parang mura lang eh. Pero ako yung nagpe-pray kasi may kailangan akong puntuhan na project pag uwi ko ng Pilipinas. Kailangan ipunin ko pera ko. Nagpe-pray ako. Chinat ko nga si Wally. Wally, ang ganda ng mga sapatos!
Pabili ka, pasabay ka, yung mga ganon. Alam mo, Eli, sabi sa akin ni Wally, tatay, gusto ko niyan, ibili mo, wag mo sasabihin kay Eli. Hindi naman, biro lang. Biro lang yan. Eli, ang tunay na sinabi sa akin ni Wally, hindi tatay, hindi na ako mahilig sa sapatos. Yun ang sabi sa akin. Yun ang sabi sa akin. If you know me, sino po dito yung kasama ko pa sa lumang church? Taas ang kamay. Yan, mga kasama ko pa sa lumang church. If you know me, mahilig po akong bumili ng sapatos. Pero, tinanong ko sa Lord, Lord, kung di mo kalooban, alisin mo sa puso ko. At saka gastos din. Hindi naman ako ulahipan na kailangan ng 20 pares ng sapatos, mga ganon. So, by 2022, hindi na ako nabili ng sapatos. As in, hindi ako nabili ng sapatos. Pero since last year, nilagay ko sa puso ko, Lord, hindi ako bibili ng sapatos. Doon pa ako nagkaroon ng mga bagong sapatos. Kasi ang dami nagtatanim sa akin ng sapatos. Sinubukan ako ng Lord, sinubukan ko siya, at doon ko nakita yung pagpapala. To cut the story short, bibili sana ako sa Puma, buy 3, take 3. May kasama ako. Nakita ko po doon yung isa nating kasamahan sa old church. Nagwo-work sa Singapore na kasama natin sa PEP. Nakita pala niya ako naglalakad sa Adidas outlet. Nagtitingin po ako kasi ng isang sapatos ng kagaya kay Cedric, kay Bilog. Naingit po kasi ako kay Bilog, meron siya ng Adidas Samba. Sabi ko, gusto ko rin ng Adidas Samba, ay buti na lang wala. Nakita po ako noon. Tapos sabi sa kanya ng Lord, sabi niya, may bili kaya si tatay ng t-shirt. Pero hindi, sabi ng Lord, wag. Wag mo siyang tamnan ng t-shirt. Tamnan mo siya ng sapatos. Ay nagkita kami sa Puma outlet. Bumili siya ng 2 pares ng sapatos. Isa kay Sky, at isa itong suot-suot ko ngayon. Isang Puma suit. At alam niyo po, isang the best doon na nangyari. Nakita ko na walang imposible sa Panginoon basta maging tapat ka sa Kanya. I've talked. Sige, palakpakan natin na Lord. Tapat ka dito. Yung mga kasama kong youth, I believe ang bawat isa dito ay hindi lang may magtatanim o mabibili nyo gusto nyo balang araw. Atos, bahay, sasakyan. I believe makakarating ka rin sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. And you will be so blessed financially para gamitin ng Lord upang maraming tao ang makakilala sa Kanya. If you would remember, anniversary natin sa JMI Farm, sinong speaker? Si Bishop. Kinekwento sa akin ni Bishop at nung asawa niyo si Revlin, Pastor Finney, kinikilabutan ako sa youth niyo. For the whole, yung buong praise and worship, sa buong preaching, nataas ang balahibo pinapakita sa akin. Sa kitang-kita niya kayo, kitang-kita niya lahat, yung anointing. Kitang-kita niyo yung pagkilos ng Lord sa bawat isa. At diba may dineklara si Bishop, lahat ng kabataan ng J1 Mataas sa Kahoy ay magiging multi-millionaires in the future. Amen. So mahal, pag nagpatayo tayo ng bahay, may kwarto para sa sapatos. Kasi pag naging milyonaryo yung mga yan, mag-expect tayo. Amen. Hindi ako nagpaparinig. Ngayon, mukhang malabo. Amen. Mukhang malabo na mangyayari yun sa pamilya mo, sa buhay mo. But still, consistency, ibalik mo lang sa Lord. Kahit ay 3. Ang baon mo lang ng buong week ay 30. Basta ay 3. Gawin mo ng 4. Basta tapat ka sa Panginoon. And one dineclare ni Bishop noon, ano nga yun? Mangyayari. Mangyayari. Mangyayari at mangyayari yan sa buhay mo. And I am redeclaring today. Mangyayari at mangyayari yan sa buhay mo. And one of the funny thing is, hindi ko lang kung coincidence. So, unang araw ng seminar, tinawag ni roll call ni Bishop lahat ng churches na umattend. Alam niyo po pinakaunang tinawag na church?
May mga Tomas, may Dagupan, may UAE, may New Zealand. Alam niyo yung pinakaunang tinawag ni Bishop na church? Mataas na kahoy. Sinabi, okay, nasa na mga mataas na kahoy? Ako yung nagsasalpon noon. Pinapanood ko yung bagong music video na Cherry on Top, yung sa Wish Bash. Nabira lang po. Love you. Di ni Rocky bias ko. Tapos sabi ni, mataas na kahoy na pag ako, present po. Ilan kayo? Ako lang po. Sabi niya, sabi ni Bishop, next year, marami na kayong a-attend sa PEP sa Sapa sa Vietnam. Mangyayari! Ang tanong ko, mangyayari? Special mention ang mataas na kahoy kay Lord. Ulitin ko, special mention ang mataas na kahoy kay Lord. Amen. Sinong excited sa apaw na pagpapala ng Lord? Sinong excited sa apaw na pagpapala ng Lord? But this is my challenge. Hindi ako magcha-challenge sa pagtatanim. Kaya pinatigil ko. Dito tayo nakafocus. O pwede ka na mag-keyboard yung nakakaiyak. Maring may sitwasyon ka ngayon na feeling mo maganit. God is challenging you. Sabi ng Lord sa'yo, financial situation ang ganit, subukan mo siya. Maring yung ikaw sa pamilya na sinasabi ko, na parang may sa henerasyon, kamag-anak ganito, financially challenging. Wala kayong sariling bahay, hindi ka pa lagi, ang lolo mo nangupahan, ang papa mo nangungupahan kayo ngayon, at sabi mo, baka pag ako'y nagka-work, nangungupahan na ako. God is challenging you. This one. Kung ikaw ay anak, wala dito magulang mo, ikaw ang mamagitan, ikaw ang mag-alis ng sumpa, basagin mo ang sumpa sa pamilya mo by this thing. O may pinagpe-pray kang opportunity, breakthrough, promotion, business. Ilang beses kang na-disappoint, ilang beses kang napahiya. God is challenging you. Subukan mo siya. Ang tagtagal na. Masasabi mo, faithful naman ako dito. Consistent ako nagbibigay dito, regular. Ulitin ko, china-challenge ka na, Lord. Yes, Lord. 10%. Or alam mo sa sarili mo, ever since hindi ka nagbibigay faith, hindi mo ibinabalik faithful at 10%. God is challenging you, anak. Mahal kita. Mahal na mahal kita. I can feel the love of the Lord kahit kanina pa. Mahal ka na, Lord. And sabi sa'yo na, Lord, I want you to lift the curse. Gusto kong mawala yung sumpa na hinahayaan mo sa pamilya mo by always returning this one. Or may gusto kang mangyari. May gusto kang matupad. Gusto mong mabili yung lupa na yon na inaalok sa'yo pero wala kang puhunan, wala kang pera. Kung nagawa yung kay Rev Cleo, kung nagawa yun sa ibang tao, magagawa rin yun sa'yo na Lord. Walang imposible sa Lord. At kung may gusto ka man lang, kung makabili ng motor, makabili ng bagong sasakyan, or maayos ang bahay nyo, God is challenging you. At ang babasagin natin dito ay yung mindset about this. Kung ikaw yung isa sa mga nabanggit kong tao, mabilisan punta kayo sa unahan. Come on. 1, 2, 3. Punta sa unahan. If you want masubok mo, Lord, come on. Come on. Kung ikaw lang yon, kung hindi, okay lang. Kung sabi mo, okay lang naman ako. Okay, Lord, hindi pa ako ready. Lapit din sa unahan. Come on, come on. Lapit sa unahan. Oh. Sheila.
Purihin muna natin siya. Pinupuri kita, O Panginoon. Pinupuri kita, Panginoon Jesus. Lahat ng panahon, Presensya mo wala nang makapagpapalit sa'yo. Sa wagas na pag-ibig mo, Jesus, kapag wala nang makapagpapalit sa'yo. Sa wagas na pag-ibig mo, O Jesus, tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos na mahalin ka. Tapat ang Diyos na pagpalain ka. Tapat ang Diyos na ibigay sa iyong financial breakthrough kasi mahal na mahal ka niya. Oh God, how you love us. And you want to use us. And you want us to break those curses. So, mabasag ang mga sumpang yan. Lift up your hands right now. Taas mo yung mga. As you cry to God, na Lord, tulungan mo ako maging tapat. Tulungan mo maging higit pa sa tapat ng para sa'yo. Lord, tulungan mo ako na maniwal, manampalataya, na basagin itong mentality ito. Sabihin mo sa Kanya, alam ko mahal mo ako. Tulungan mo ako maging tapat sa'yo. Tulungan mo ako maging faithful sa'yo. Humingi ka ng tawad sa Lord kung nananakawan mo siya. Gusto lang naman niya banggitin yung sorry. Yung word na Lord, patawad. Lord, sorry. Just open your heart. Open your mouth. Lord, kung nananakawan kita, patawarin yung kami. Mas mahal na mahal mo. Kami, still ninanakawan ka namin. Patawarin mo kami. Lord, help us. I can see kanina pa, may mga umalis, may mga tumaas na galing sa inyo. May umalis sa mga sumpa na wala sa buhay nyo, na wala sa pamilya nyo. At kanina pang nandito sa may kisame, wasak, turog na lahat ng sumpang yon sa buhay nyo. Come on. You are faithful. You are faithful. But you know, kasi mahal ka ng Lord. Sabi nga, mauna ang blessing kaysa sa ikapo. Kaya ka mag-ikapo para ma-bless. And then mabe-bless ka para ma-ikapo. So paikot-ikot ang cycle, pero the blessings come first. Sige, taas ang mga kamay who wants to receive a blessing. I believe in the mighty name of Jesus. By faith, Lord, in Jesus' name, open the windows of heaven. Buksan yung pintuan ng kalangitan. Sabi sa Revelation 2, that you will open the windows of heaven. Lord, pour out this financial breakthrough, this supernatural breakthrough in our family. Right now, sabay ng pag-ibig mo, kasi mahal mo kami. Pour out this financial breakthrough, this supernatural breakthrough. Receive it right now, in Jesus' name. Receive it right now, and no curses. Ano pang ibang sumpa sa pamilya? Dala ng pag-aaway, dala ng kasalanan. Lord, I'm also breaking this right now. And Lord, pour out your love. Pour out your love. Pour
loving us. Lord, I declare, bago matapos ang taon, I declare makakapagpatayo ang iba dito ng bahay. Lord, I declare ang iba dito makakabili ng mga gusto nila para lamang sa iyong kaharian, para lamang sa iyong ubasan. Lord, I declare po, Panginoon, higit pang magagamit po, Panginoon, ang bawat isa dito. And I declare po, Panginoon, bago po ang teaching next week, babaguhin yung aming puso ngayon pala. Baguhin yung puso namin, God. Baguhin mo ang puso namin, God. Baguhin mo higit ang aming puso. I declare, verses 4. Sumpa. And now, tingin mo sa Lord kung ano gusto mo mangyari. Kasi alam mo, pag binalik mo mamaya yung ikapo, yung 10%, nakasulat doon yung mga kahilingan mo. Sabi ng Lord, subukan mo. Kung hindi ko buksan ang pintuan ng kalangitan at umulan at buhos-buhos, sobrang pagpapala na siksik-liglig umaapaw sa buhay mo. And as I declare what God has said, dinedeklara ng ating mahal na Apostle Bishop, I am also declaring in the mighty name of Jesus, walang JA1 people ang maghihirap. Walang JA1 people ang alipin ng utang. Walang anointed family ang hirap at maganit ang pera sa pamilya nila. Ang JA1 family, ang anointed family ay sobrang blessed. Sabi ni Bishop, super blessed. But I am declaring this. JA1 mataas na kahoy is supernaturally blessed. Come on, declare, believe, 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 declare, ako ay supernaturally blessed. Come on, sabihin mo, ako ay supernaturally blessed. Ako ay supernaturally blessed. And I declare uli natin, ako ay sa payaman ng payaman, sa paputi ng paputi, sa paganda ng paganda ang buhay, at sa paanoint ng paanoint. I declare this in Jesus' name. In Jesus' name. Share the love. Share the love. Share the love. Share the love of God. Hallelujah. Alam ko, mahal na mahal tayo ng Lord at mararanasan ko pa yan. Kanina pa, I can feel the love of God. Come on. Hallelujah. Humanap ka ng mayayakap mo. Just share the love of God. Come on, yung yakap na matindi. Kung may inaalagaan ka dito, nandito ang kapatid mo, nandito ang anak mo, just yakapin mo lang yan. May mabe-break na curse dyan. Come on, just share the love. Share the love. Curses will be broken. Come on. Tapos ng araw ng kahirapan. Tapos na ang araw ng sumpa sa pamilya nyo. Come on. Tapos na ang araw ng sumpa. Thank you, Father. Sinong offering natin? Ang tithes na offering natin. Sino naka-assign? Ayaw. Sakto na. Oh, mag-declare ka na. Ayun. Palakpakan nga po natin si Lord. Palakpakan natin si Lord. Ng pinakamalakas na palakpak, Panginoon.